nag-atras ako. Palabas nila na ano, panay fire, panay ano. Ngayon, nananakot sila ng fake news. Eh, bakit tatakutin yung tao ng fake news? Ang gusto lang ng tao, ng mga Pilipino, sa hinaharap natin ngayon, mahal ang gasolina, mahal ang bilihin, ang kinakailangan natin, yung presidente na nandyan, nakatutok. Hindi pwedeng absent. Nasaan ang presidente? Nasaan yung Pangulo? Ngayon, pagka sinabi pa, patay na yung Pangulo, nagwa-worry ang Pilipino, yun lang yung ang ano doon katotohanan. Kasi wala na magre-rinda sa Walang Pinas ano eh. Ngayon, kung hindi kaya ng Pangulo, palitan ng ano, ni Inday. ganun. Eh, nagkataon siya yung Vice President eh. Tama. Kayo ba gusto niyo si Inday? Go naman! Go! Kung sinabi ko ayoko kay Inday, may magagawa ba ako? Wala. Nasa konstitusyon eh. Tama, totoo. Eh, love ko si Inday. Nasa konstitusyon. Kaya hindi pwede na may magsalita ng mga 100, 1,000, 1,000,000 na Pilipino na pro-BBM o pro-Dilaw, pro-XX. Sabihin, hindi ayaw namin kay Inday. Eh yung marami nagsasabi Inday eh. Ay, totoo. Ang punto, kahit kayo sabihin yung Inday kayo, wala rin kayo magagawa. Oo, Kasi nasa konstitusyon natin. Na yung Vice President na binoto noong 2022, yun ang gusto ng buong Pilipinas na maging Vice President na spare tire. Sir, Kami nangyari sa Presidente, Sir, siya dapat. excuse po. May nakarating sa akin na info, pagka yan daw yung kambing nyo hindi na talaga matauhan, matuluyan na malido, yan, may papalit daw. Oh, yung isang kasi nagpapadede yon. Oo. Eh namatay. Eh Oh. may anak. Eh, kawawa na may anak. Nandito rin sa kabila. Meron akong isang kambing doon, masipag, mapait, nagpapahima sa akin yon. Maganda yung dede, no? Maganda yung dede, matayang gatas. Ang pangalan, Sarah. Sara. Hindi, balita ko si ano daw eh. Itong si Tamba eh. Kung hindi si Hindi. Tamba, si ano, Si Tamba, si pinaldereta na namin. Kinelderita na? Oh, may Ay, Tamba kami ron. si Tuta. Si Tore, wala. Hindi, si Tuta. Tuta Soto. Ah, wala. Ay, Wala. sorry, nakalive pala. Hindi ganun ka Tito kalaki Soto pangalan nun eh. Ayun. Meron akong Tore. Wala na rin yun. Yun. Sinaksa ko yun eh. Ayun. Kambing. Ginawa na ng kalderita. Kaldereta. Yan, papait. Papaita. Sinampalukan. Favorite isa na yun, sinampalukan eh. Si Sarah ang papalit doon sa namatay. Ayun, Kasi mabait yun, magpapadede siya na nung mga baby. So ngayon, wala akong pakialam kay Marcos. Inukwento ninyong kunyaring patay na kung saan galing yung balita. Ewan ko. Oh. Ang punto, dapat sabihin lang nila yung totoo. Hindi nila pwedeng itago yung bangkay. Ngayon kung dinala na sa Ilocos yung bangkay, gagaya nila yung tatay niya, air condition yung bangkay. Oh. Eh ano ngayon ang mangyayari? Hindi pwede na ang presidente wala na. Tapos pipigilan si Inday Sara na maging presidente. Hindi pwede. Revolusyon ang bagsak nun. Totoo. Hindi pwedeng sabihin nila yung martial law. May natanggap kami impormasyon, martial law. Na baka mayroong pre-arrange siya na video na I am declaring martial law. Si Junior. Na nakikita nila, mga nakapaligid, na in case na may mangyari sa kanya, at least meron ng video. Yung ganon. Speculation lang yon. Pero kung just in case mangyari yon, sinasabi ko na, mag-declare ka sila ng martial law, tayo mag-declare ng sarili nating martial law. We, the Filipino people, the sovereign Filipino people, we will undeclare yung martial law ng mga putrags na yan. We will undeclare it and we will declare our own version of martial law. The people's martial law. Doon sila matakot. They will all be arrested. Buong Pilipinas. They will all be arrested. Lahat ng buhaya na yan. Pipitayin natin lahat yan. Utang ng mga yan. Matutulad Tapos yan yun, sa itinong kaya gusto ko mag-martial law sila eh. Gusto ko mag-martial law sila para matauhan silang lahat. Makikita nila yung galit ng tao. Na pagsusunugin natin lahat ng mga putya, buhay na buhay yan, susunugin natin eh. Utuhugin ko lahat ng kawayan yan eh. Wait, tapos nun, dito lalabas ang bunganga. Tutuluyan na natin yung kambing mo. Tutuluyan ang kawayan. Kaya tatakutin nila Ranger. Hindi natatakot na Oo Ranger. nga, tama. Tapos ang ano dyan, hindi tama yung ginagawa nila. Alam na nila sila yung mali eh. Sila yung nagtakaw eh. Kaya dapat, umalis na lang sila. Lumabas na lang sila. Kaya pagka nagkamali sila, tinago yan.
Tapos mag-ano. Kaya nga, ang sinasabi ko, ang rekomendasyon ko, ano sila, tawagin ko nyari si Inday. Inday, halika. Unit team naman tayo dati. Vice President, halika. Tawagin nila yung, Senate President, si Soto, HOR, si D, ba yun? Tapos nun, tawagin yung Chief Justice, tawagin yung kabinete, tawagin lahat, tawagin. Oh, ito, nandito ako. Tapos lahat ng media, pati yung mga vlogger. Oh, kaya ako pinatawag kayo para matapos na yung mga chismis yan. Nandito ako si Marcos Jr., hindi ako double, hindi ako fake. Buhay ako. Oh, hintay, sorry ha, hindi ka pwede maging presidente. Muna, doon ka lang tumakbo sa 2028. Oh, di buhay, tapos ang kwento. Tapos na, oo. Wala nang mga fake news ng mga mainstream media na sila may-ari. 51%. Ang gusto ko sabihin, kung umikot ang gulong, lahat ng mga mainstream media na yan, we will sequester yung pag-aari nila ng mga buhaya. As far as I am informed, 51% ng mainstream media hawak nila, pinili nila. Kaya nga yung mainstream media walang magawa kung gusto nila ganito ibalita. 51% yung may-ari magdidikta. Following that line of thinking, ang taong bayan din ang pag-aari natin Pilipinas. Hindi tayo pwedeng diktahan ng mga tarantado na yan, ng mga ano na yan. Tayo ang magsasabi kung ano yung gusto natin sa ating Pilipinas. Ayusin dapat natin ang Pilipinas. Yung ano ko. So, ang tao dapat, hindi kayo natatakot. Dapat alam ninyo yung karapatan ninyo. Kaya ang ginagawa nila, divide and conquer. Hiwa-hiwalay Pilipino, kanya-kanya, meron ditong Bongbong Marcos, pro Duterte, yung ganun ba. Pinag-iwalay ba kung ano man yung issue. Para yung usap-usapan, magkahati-hati, tapos ayuda, yung ganun ba. Wala naman nagagawa eh. 19 trillion na yung utang. Ano pang nagawang tulay? Wala naman. Post teacher, meron. Kasang mahal. Tapos sinasabi nila ngayon, yung gasolina natin, ang langis natin, hanggang April 15. Anong petsa ngayon? 9. May dumating na galing sa Russia at kinakausap yung China. Yung galing sa Russia, 300,000 barrel. Isipin nyo, yung magbebenta ng property sa Makati, yung Maydong, Paysa, yung FTI sa Taguig, saka yung property sa Makati. Sir, balita ko yung FTI Taguig na ibinta na raw yung kalahati. Hindi lahat, pero inambisyon nyo ng mga developer kasi malapit na. Ngayon ang ano doon, pagka na-ibenta yun, mga 100